Magsitayo po ang lahat at sama-sama nating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. sa pasimula ng ating pagdiriwang. Halina't humingi muna tayo ng awa sa Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagkarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ito na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, wala man Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, sama ng intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga may sakit, at ng mga kababayan natin sa ibang lugar na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pangsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, mapapakinggan natin ang pangako ni Yahweh sa mga Israelitang itinapon sa Babylonia na malapit na ang araw na maghahari ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng sangang matuwid mula sa lipi ni David.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko muli mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalawang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taklagi mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang Poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya'y purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Mabubuhay. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria, na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, nasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nga nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Lahat tayo halos
na nanaginip. May mga maganda, may pangit na panaginip. May masaya, may malungkot na panaginip. May mga panaginip na nagkakatotoo. Halimbawa, ilan dito yung nalaginip ng umiihi? Pagising niya, basa ang punja, basa ang salawal niya. Ang lagay ba'y ako lang ang nakaranas nito? Maniwala ako sa inyo. On the other hand, may mga panaginip na hindi naman nagkakatotoo. In fact, mas marami ito. Kaya bago pa mauso yung mga prank-prank na yan, matagal na actually tayong pinaprank ng ating mga napapaginipan. Yung yapos-yapos mo na, yakap-yakap mo na, halik-halik mo na. Magising mo, unang pala. O kaya yung akala mo, nakaganti ka na, nasipa mo na eh. Parang may narinig ka pang umaray eh. Pero nagising ka, sinasampal ka ng asawa mo, siya pala ang nangatadyakan mo. Kaya nga may mga panaginip na gusto nating ituloy. Yung mga magaganda, nakatutuwang panaginip. Yung bang nagising ka na eh, hinahabol mo pa para maituloy eh. Di ba? Meron nga daw nagsabi sa kanyang doktor, Dok, grabe panaginip ko. Sunod-sunod, nanaginip ako. Basketball. Lagi. Nanonood daw ako ng basketball. Sabi ng doktor, sige, gusto mo ba matigil yan? Bibigyan kita ng gamot. Hindi ka naman nanaginip ng ganyan. Teka lang, Dok! Sabi daw nito. Ngayon pa ba? Championship na mamaya eh. On the other hand, may panaginip naman. Ayaw nating ituloy. Katulad nung babaeng na naginip ng ganito. Totoo ito Sabi niya, napaginipan ko si Derek at Ellen. Derek Ramsey. Ellen Adarna. Nag-cheat daw si Derek kay Ellen. Ito yung text. At ako yung third party. Lol! Nahiya naman ako sa beauty ko. Lol! Ako pa talaga. Diyos mio! Galit na galit sa akin si Ellen. Sorry Ellen, panaginip lang yon. Surprisingly, sumagot si Ellen Adarna. Totoo. Nang sabi ni Ellen ay ganito, baka pagtulog mo mamaya, may part 2 yung panaginip. Baka patay ka na sa panaginip mo. Lol, joke. Kaya ang sagot ng babae, napatawa daw siya ng malakas, saka sinabing, puwisit na panaginip yon. Mamaya, pag napaginipan ko uli yon, lalayuan ko na talaga si Derek. Promise. Lol. It is on this regard, yung pagkamangha, kalituhan natin, mga tanong natin tungkol sa panaginip, kaya ko naisipan na sa reflection natin ngayon, ang maging topic natin ay panaginip. Lalo pa na sa Biblia, maraming taong nanaginip. At lahat ng panaginip na ito, halos lahat, if not all, may kinalaman sa pagliligtas ng Diyos sa tao. At ang isa nga po sa pinakamagandang halimbawa nito palagay ko ay ang narinig natin sa ating Ebanghelyo, kung saan sa panaginip nagpakita kay Jose ang anghel ng Panginoon. And-explain sa kanya ang magiging pagdadalang tao ni Maria. Siyempre, ang pagkakatawang tao ng Diyos na si Kristo. Napakagandang panaginip, napakalinaw pa, di ba? Yan yung dalawang basic concerns natin na gusto sana natin kung mananaginip tayo. Magandang panaginip o mabuting panaginip, tapos maliwanag, malinaw pa. Alam po ba ninyo na po pwede nating maranasan yan sa ating mga mapapaginipan kung isa sa alang-alang lamang natin ang dalawang bagay na ating pagninilayan? Una, tulad ni Jose, maging matuwid din tayo. Ang pagiging matuwid, righteous, sa lengguwahe ng Biblia, sa positive sense, yung sumusunod sa Diyos. May takot sa Diyos. Nagpapakabuting tao. Nagninilay ng salita ng Diyos. So much so na pinupuno niya ang kanyang sarili, ang kanyang isip at puso ng mga bagay na makadiyos. Sapagkat tandaan po natin, yung mga bagay na napapaginipan natin, most of them ay may kinalaman sa mga frequently ay ginagawa, sinasabi at iniisip natin during the day. Kaya nga, kung puro mabuti ang iniisip, sinasabi, ginagawa natin, most likely, ang magiging panaginip natin ay magiging laging mabuti. Kung puro naman masama, most likely, magiging masama din. Kung madalas tayong puro kabastusan, pwedeng kabastusan din ang mapaginipan natin. So it is what we feed our minds, our thoughts, our feelings, our hearts ng mga bagay. Yun ang nagre-resurface sa ating mga dreams. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, just meant may lining sa mabuting panaginip kung puro at laging mabuti ang ating ginagawa at iniisip. At may lining din naman sa masamang panaginip kung puro at laging masama ang ating
ginagawa at iniisip. Most likely lang ha, kasi hindi naman ibig sabihin mabuti yung napaginipan natin ay mabuti na talaga tayo. At kung masama yung napaginipan natin, ay masama na talaga madalas yung ginagawa at iniisip natin. Tandaan po natin sa Bible, may mga Pharaoh na hindi naniniwala sa Diyos. May mga masamang Pharaoh na nanaginip din. At yung kanilang panaginip ay talagang galing din sa Diyos. Kaya nga po, magandang maging maliwanag sa atin ang interpretasyon ng mga panaginip natin para malaman natin kung ano yung mga panaginip na dapat nating seryosohin sapagkat may pinaparating ang Panginoon sa atin at yung mga panaginip na pupwedeng tulad na lamang din ng iba ay wag na nating pansinin. At yan nga po ang pangalawang punto na pag-uusapan natin. Papaano nga bang ang panaginip natin ay magiging maliwanag sa atin? May iba kasi dyan na feeling expert sa pag-interpret ng panaginip. Kapag nakapag-naginip ka raw ng pera o barya na kulay silver, may darating daw na pera sa'yo. Kapag nakapanaginip ka naman daw ng coin na gold na pinupulot mo, ay tumaya ka raw sa wedding o sa loto sapagkat mas malaki ang tsansa na ikaw ay manalo. Kapag nanaginip ka naman daw nang ikay nahuhulog o nalalaglag, nako, huwag ka muna daw mag-i-invest sa kahit ano o sa kahit sino sapagkat mahuhulog, malulugi, delikado. Kapag nanaginip ka naman daw na lalasag yung ngipin mo, hindi naman ibig sabihin nun ay mamatay ka agad. Hindi raw. Basta mag-ingat lang. Kasi lalo na raw kapag yung sa una ang nawala sa ngipin mo, kasi daw baka ma-aksidente ka. Okay? Pero hindi naman necessarily mamamatay. Nako, kapag yung sa bandang left daw ng ngipin natin ang nalagas, hindi naman daw kapamilya yung po pwedeng mamatay. Hindi tayo related. I mean, hindi ka dugo, pero po pwedeng kaibigan. Pero kapag kanang bahagi naman daw, dito, na mga ngipin natin ang nawala, mag-ingat daw ang mga kamag-anakan, kapamilya natin kasi po pwedeng mamatay. So, mas maganda pa pala yung bungal, bungal, walang ngipin, at least walang mamamatay. Anyway, narinig po natin sa ating mabuting balita na kung galing sa Diyos ang panaginip, dapat maliwanag agad yan. Sapagkat kung ang sasabihin sa atin ng Diyos ay siguradong may kinalaman naman sa ating kaligtasan, bakit pa niya tayo pahihirapang intindihin yan? Di ba? Ikaw ba kung may sasabihin ka na para sa kaligtasan ng isang tao sapagkat nanganganib ang buhay nito, pahihirapan mo pa siya? Magpapalaro ka pa ng Pinoy henyo? Hindi na. Sasabihin mo na sa kanya ng diretsyo. Ganun ang Diyos. Ngayon, kung medyo malabo ng konti, ay hindi problema sapagkat po pwede natin niyang i-interpret batay sa salitaan niya. Sa Word of God na nandiyan na sa Biblia. I-interpret natin ito hindi according sa interpretasyon ng iba na kung sino man siya, hindi according sa ating gusto, kundi according to what is just, to what is holy, to what is true, according sa salita ng Diyos. Kahit po si Joseph the dreamer in the Old Testament, sa Genesis 40 verse 9, ay sasabing, ang Diyos lamang ang pinaka makapagpapaunawa sa atin ng ating mga panaginip. Si Joseph in the Old Testament ay expert in interpreting dreams. Pero para sa kanya, ang Diyos pa rin ang otoridad sa pag-interpret ng panaginip. Kaya nga po, malaki ang maitutulong talaga kung tulad ng San Jose. Kaya nang sabi natin kanina, mamumuhay tayo ng matuwid talaga ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi sa John 10 verse 5, "My sheep know me. They know my voice. They don't listen to the voice of strangers." Tingnan po ninyo si San Jose. Nang managinip siya, tulog siya dito Hindi po ba pag nananaginip tayo ng tulog, yan ang madalas na hindi natin ma-recall at yun ang madalas na hindi natin maintindihan. Pero naintindihan niya sapagkat yan ay galing sa Diyos talaga. At dahil siya'y mabuting tao naman talaga, na-recognize niya na yan ay hindi naggaling sa iba. Kasi ang boses ng Diyos ay kilala niya. Kung tayo nagpapakabuting tao talaga, madaling ma-recognize. Ito bang panaginip na ito ay galing sa Diyos and therefore dapat kong pagtuunan? O itong panaginip na ito ay wala lang, so dapat kong hindi pinapansin na lang? Bago po magsimbang gabi, ay may mga nag-post ng ganito. Ito po ay picture ng dati nating chapel dyan sa labas. Nandiyan pa tayo nagsisimbang gabi o nagmimisa bago tayo pumunta sa gym. Yan ang naging simula ng lahat Tapos, ayan na ngayon, dito na tayo nagmimisa sa simbahan. Noong una, hindi ko talaga pinapansin Kasi para sa akin, hindi big deal. Bakit? Ang alam ko kasi, ito na ang second time natin na nagsimbang gabi dito sa bagong simbahan.
Nagtataka ako kung bakit marami nagpo-post, marami nag-share. Sabi, Amen, praise God. Hindi tayo Ano yung sabi ko? Ano sinasabi ng mga ito? Kasi nga para sa akin, ang akala ko, second time na nating nagsisimbang gabi dito sa simbahan. Dahil maraming nagpo-post, nagtanong na ako, ano ba? Di ba second time na natin ito, magsimbang gabi sa... Father, hindi. Ito ang first time natin magsimbang gabi dito sa simbahan. Ako, naiyak na ako. Namangha na ako. Naging big deal na agad para sa akin. Kaya yung akala ko pala na second time na natin dito, na nagsisimbang gabi, na akala ko totoo, panaginip lang pala. Hindi ko alam kung nanaginip ako ng tulog o nanaginip ako ng gising na nagmimisa na tayo, nagsisimbang gabi na tayo dito. Kasi nga akala ko, second time na ito. But then kung iisipin mo, nangyari na rin talaga eh. Kasi ito ay panaginip na iniligay ng Diyos sa isip mo, sa isip ko, sa puso mo, sa puso ko. Na nung naisip ko at naisa puso ko, I don't know with you. Pero mula noon, hindi ko na kasi talaga pinagdudahan ito. Na darating ang pagkakataong magmimisa, magsisimbang gabi tayo dito. Kaya nga, ang tinawag natin dito ay proyekto ng Diyos eh. Kasi kapag inisip ng Diyos at pinapag-naginip niya sa iyo, siguradong magkakatotoo. Kaya sana mga kapatid, huwag tayong matakot managinip. Yung pagdarasal natin bago matulog, wag lang sa intensyon na huwag sana tayong managinip. Sana may intensyon din na kung tayo man ay mananaginip, sana ito ay mabuting panaginip. Pwede rin tayong managinip ng gising. Lalo pat kung ating panaginip ay hindi naman para sa atin, kundi para sa iba, lalo na para sa ating pamilya. Yung managinip ka ng pagbabago ng asawa mo, ng anak mo, ng pagiging buo muli ng pamilya mo, ng paggaling mo, ng paggaling ng mahal mo, walang masama sa ganito. Kasi kung hindi natin ito ipagdarasal at iisipin ng gising, malamang sa bangungutin tayo kahit tayo gising sa dami ng problema natin. And so don't be afraid to dream. Basta tulad ni San Jose, mamuhay tayo ng matuwid. Tayo maging mabuti para maging mabuti rin ang ating panaginip. And so that God may help us interpret and realize it. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ang Diyos Sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringin ng Diyos ang samo. di ringgin ang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, huwag sana kaming managinip ng masama. Kung managinip man kami, ibigay mo sa amin yung panaginip mo para sa amin. Yung iniisip mo at balakin mo, plano mo para sa pamilya namin na alam naming mabuti. Gusto po naming malaman kahit ngayon pa lang, kahit malayo pa ang pagsakatuparan sa aming karanasan, sapagkat kami sa ngayon ay nahihirapan, kami sa ngayon ay natatakot, kami sa ngayon ay nalilito. Tulungan mo po kaming
panaginip ayon sa kalooban mo. Hallelujah! Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Pakisabi mo sa akin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Isang araw, mapapaginipan mo. Isang araw, nandyan na lang sa buhay mo. Aakalain mo tulad ko na nangyari na ito. Pero matagal na palang pinaisip lang ng Panginoon sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kasi hindi nauubos ang magandang balakid ng Diyos para sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng so ng unang ay magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming handogan, tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y malahad ka sa pagdating mo. Panginoon, aming handogan, tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin tayo, ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami paggalingin. Sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik, alalahanin muna natin sa puntong ito ng misa ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo nang tumawag sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina, umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Heso Kristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matulpad. Siya nawa. Mahal na biran ng lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong panalangin at suporta. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis, sa'yo hanggang lagi. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig